Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Mano po. Dito po sa Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin ito mga katambay. Ito po nakaraang oras lang o araw. Ah, Kanina lang po ito mga katambay. Talagang yung sinasabi nga po natin na mismo ang ating Vice President, di ba? Kahit i-zero budget nyo po, kahit hindi nyo po bigyan ng budget sa Kamara ay makapagtatrabaho po ang ating Vice President. Dahil una-una, hindi siya timawa sa budget o sa pondo. Di po ba? Pero ngayon, nag-release po o naglabas po ang Kamara na parang sila po sa kabila ng sinasabi ng ating Vice President na kahit i-zero yan o makapagtatrabaho sila, pero tinapyasan po nila binawasan po nila ang budget ng Office of the Vice President. Dahil siyempre po, gusto nilang baldahin yung mga programa ng ating Vice President ay gusto nilang baldahin dahil parte po ito ng pamumulitika. Ayaw nilang mag-succeed ang magagandang programa ng Vice President, di ba? Lalo-lalo na yung pagtulong sa mga Pilipino, lalo na yung tulungan makapag-umpisa, makapagnegosyo sa tulong ng Office of the Vice President at yung kanyang mga libreng sakay at yung kanyang mga pagtugon sa mga mahihirap nating kababayan, lalo na doon sa pagpapalibing man lang hindi nilang magastusan ang kanilang mahal sa buhay sa pagpapalibing. Meron pong programa dyan ang ating Vice President. Di po ba? At lalong-lalo na yung mga pagtugon po niya sa mga nasasakuna po at nakakaranas po ng masamang pangyayari sa ating bansa. Di po ba? Lalong-lalo na yung mga kalamidad. Nangunguna po ang Vice President niyan, ang kanyang opisina sa pagtugon at pagtulong. Di po ba? At yung mga sinasabi nating mga pagtugon pa rin niya sa mga kasulok-sulukan po ng Pilipinas at yung kanyang offices, mahigit 10 na po ang Office of the Vice President sa buong Pilipinas na lahat po ay mayroon po mga programa ito. Pero yon mga katambay, hindi po nakikita ng Kamara yon mga katambay. Yung mga programa ng Vice President na nakakatulong sa mga Pilipino. Ganun po katindi ang politika po sa ating bansa. Yung nakakatulong, babaldahin mo pa. Yung mga sinasabing nangungurap lang at nawawala ang pera ng bayan, yun mo naglalagay na extraordinary sa pondo, wala pong question dyan, mga katambay. At ito po, komentuhan din po natin, mga katambay. Ito pong komento ni Franz Castro doon po sa sinasabing impeachment ay pinasinungalingan po ni Franz Castro. Samantalang sa kanya po galing yun at sinagot lang po ng Vice President. Talagang ano po ang maasahan natin sa isang convicted ng child abuse? Magsasabi ba ito ng totoo? Di ba? Komentuhan din po natin. Bago po yon, pakinggan po muna natin ang mga balita. Komentuhan po natin. Ito po yung sa Kamara. Pinababawasan na ng House Committee on Appropriations ang 2025 budget proposal ng Office of the Vice President ng higit 1 bilyong piso. Yan ang inanunsyo ni House Appropriations Panel Senior Vice Chair Stella Kimbo ngayong araw matapos ang naging pulong ng kanilang komite kahapon sa inilabas na breakdown ng opisina ni Kimbo na kasaad na mula sa orihinal na alokasyon ng OVP na higit 2 billion pesos, binawasan yan ng halos 1.3 billion pesos at ginawa na lang 733 million pesos. Inirekomenda na Appropriations Committee na ilipat sa DOH at DSWD ang tinapyas sa pondo para mas mapakinabangan ng ating mga kababayan. Paglilinaw naman ni Kimbo, hindi pa ito pinal at marami pang pagdadaanan ang panukalang budget. Una sa lahat, trabaho lang po ang ginagawa natin. At the end of the day, the most important thing to us would be the information needed to reflect on the budget. Yun lang talaga. So, to the extent na yung absence niya did not shed light on many issues, yun sa aking palagay ang naka-affect. Yan po mga katambay, ang pahayag po ng isang napakagaling po yata na hindi buhaya sa pondo at hindi po lakos mga katambay, si Kimbo.
Ito naman po si Franz Castro, yung pinasinungalingan po, yung sa kanya mismo galing na plano nila na Makabayan Black na sampahan ng impeachment ang Vice President. Pero ngayon, pakinggan po natin. Itinanggi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang aligasyon ni Vice President Sara Duterte na siya umano ang nasa sentro ng impeachment talks laban sa Vice Presidente. Ayon sa mambabatas, dapat suriing mabuti ni VP Sara ang kanyang impormasyon at huwag maniwala sa mga chismis. Iginit din ito na walang pinag-uusapan ang Makabayan Black at si House Speaker Martin Romualdez na plano para patalsikin sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Ayon kay Castro, dapat pagtuunan na lang ng pansin ni VP Sara ang kinakaharap nitong issue sa budget hearing. Sa part 3 ng recorded interview na inilabas ng Office of the... Ayan po mga katambay, ang isang Makabayan Black na convicted po ng child abuse, mga katambay. Kahit ba ito'y pansamantalang may kalayaan dahil sa sinasabing piyansa, pero makapal ng muka, mga katambay. At napakalakas po sa isang speaker ng Kamara na ito po ay nananatili sa Kamara, mga katambay. Dahil nga po ito'y convicted na. Kung sa iba-iba po ito, hindi na po ito makapagtatrabaho sa Kamara, mga katambay. Dahil sa kinakasangkutan niyang kaso, child abuse. Dapat nga po ito, may kidnapping pa ito, mga katambay, di ba? Kidnapping, dapat ang sinampa rito. Kaya lang, ganun po talaga eh. Hindi po tayo ang judge at hindi tayo ang masusunod. Ito po, komentuhan po natin yung ginawa po ng Kamara, lalo-lalo po sa pangunguna po ni Kimbo, mga katambay. Talagang tinapyasan po nila at plano at hindi pa tapos, mga katambay. Yung mahigit 1 bilyon na tinapyas po nila sa opisina po ng Office of the Vice President. At talagang natitira na lang po ngayon ay 700 plus million ang plano. At hindi pa ito pinali, mga katambay. Ayon po kay Representative o Congressman Kimbo, mga katambay. Ang tanong lang ni Kamanong, yung sagot po ng Kimbo, na hindi naman daw nila ito pinupolitika. Sa inyo na nga galing eh. Sa inyo na galing yung sinasabing pamumulitika. At ang taong bayan, lalo si Kamanong, ay hindi na naman tanga at hindi bobo sa ginagawa nyo. Ang dapat nyong sagutin at imbestigahan yung mga sarili nyo, yung mga kabaro nyo dyan sa pangunguna ng speaker at ng Congressman Saldico. Saan nyo dinadala ang mga sobra-sobrang extraordinary na dinadagdag nyo sa pondo ng bawat ahensya ng gobyerno? Bilyon. Di ba? Nakakahiya naman po. Bilyon, mga katambay. ang sinasabi natin na dinadagdag nila, di ba? Ahensya pa lang ng DepEd, ilang bilyon na. Yung 5 billion naging 10 billion. Yung 19 billion naging 24 billion. Gaano nakalaki yun? 15 billion na. Sa isang taon pa lang ang dinadagdag nyo. Samantalang yung walang programa yon. Walang programa yon. Yung kanilang dinagdag. At dokumentado yon. Pero hindi nila iimbestigahan yan. At never nilang ipatawag dyan ang isang vice president, mga katambay. Dahil baho nila yan eh. Baho, corruption yan. Sino magpapatawag na congressman dyan? Lalo na kung may umuugong na balita na bawat isang congressman daw di umano ay ang suhulan daw dyan, ang busalan sa mukha, ang binubusal daw, ay 100 milyon. Ba, napakalaking pera nun, mga katambay, di ba? Kaya yung komento ni Kamanong, di ba? Yung komento ko lagi na sinasabi ko, kung gusto mong yumaman, di ba? Kung gusto mong yumaman sa Pilipinas, sikapin mong maging politiko. Lalo-lalo na kung ikaw ay magiging congressman, senador. Dahil nandyan ang kaban ng yaman. Diyan nagsisimula ang pagyaman. Sila kasi ang umahawak ng pondo at sila ang nagpaparte-parte at naglalagay, mga katambay. Pwedeng magdagdag, pwedeng magbawas, at pwedeng maglagay ng extraordinary. Kaya napakaganda pong
maganda po na yan ang magiging degree mo. Kunin mo ng degree. Pagsikapan mo na maging politiko, isang congressman at senador. Yan ay komento ng inyong lingkod. Kaya po dito po, hindi po natatakot ang isang vice president dahil taong bayan po ang magsasaysay niyan at taong bayan ang makakalaban nyo dito po sa ginagawa nyo sa opisina ng vice president. Unang-unang nakakatulong ang programa at sinasabi nyo ito kinokopya lang at meron ng programa dahil dito sa DSWD ginagampanan na yan. Ang tanong, hinahaluan nyo ng politika ang DSWD. Dinanas na ng Pangulo yan, ng Vice President yan. Dinanas na rin ng Senador Bongo yan. Pagkakalaban sa politika, yung pagtugon ng DSWD ay napakabagal. Di ba? Hindi katulad ng Office of the Vice President, walang halong politika. Basta ikaw ay Pilipino, mahirap, nangangailangan ng tulong, kahit sino ka pa. Di ba? At napakaganda po yung programa yon na lahat ng ahensya ay nakakatulong dahil yan ay pera ng bayan. Pera ng taxpayer yan. Di ba? Napakaganda ng programa ng Vice President. Yung libreng sakay, dapat nga paramihin pa natin yan. Dahil sa liit ng sweldo ng ating mga manggagawa, dapat tulungan natin sila kahit sa libre man lang sakay, libreng pamasahe. Di ba? Bakit kinaiinggitan nila? Dahil political yan Laging sinasabi ni Kamanong at ni Vice President Sara Duterte, parte ng devolution job yan. Ayaw maging succeed. Ayaw nilang bumango ang opisina ng Vice President kahit maganda ang programa nito at nakakatulong sa mga Pilipino. Di ba? Libreng sakay at napakagandang programa, hindi nawawaldas ang pera. Kumpara mo sa ayuda, ang ayuda, pagbigay mo, wala na. Samantalang yung programa ng Vice President, yung negosyo ka, tuturuan ka magnegosyo. Yung ibibigay ng gobyerno, ng taxpayer, hindi basta-basta mawawala katulad ng ayuda. Na pag kinain mo, wala na. Babalik pa sa mga Pilipino na matututo pang magnegosyo. Babaldahin ng kamara, mga katambay. At gusto nilang ilagay sa DSWD dahil nahandyan ang kanilang pinuno. Laging nahandyan ang pagmumuka, ang lalaking tarpulin, kasama ng DSWD, ang nagpapaka-presidente na speaker. Laging nahandyan ang pagmumuka ng speaker. Komento na inyong lingkod. Kay lalaking tarpulin, kasama ang DSWD. Kaya dyan po nila gusto yata ilagay. Dahil nakakatulong po ba sa mga Pilipino ang pagbibigay ng ayuda? No. Komento ni Kamanong, napakalaking korupsyon po yan, mga katambay. Napakalaking korupsyon, lalong-lalo na pagdating sa ayuda. Napakahirap i-audit yan, mga katambay. At napakarami pang programa ng ating Vice President. Pati yung kanyang mga offices, yung mahigit 10 niyang offices na nakakatulong sa buong Pilipinas. Kaltas ang budget po lahat yan, kaltas. Pati yung mga programa niya na doon po sa ating mga kababayan na mamatayan, na hirap, doon sa mga lugar na yon kung saan mayroong mga offices ang ating Vice President. Dahil mahigit 10 po yan. Lahat po yun. Lalapitan ng ating mga kababayan. Di ba? Mas maganda po, di ba? Para kay Kamanong, napakagandang maraming nakakatulong sa mga Pilipino, lalo sa sitwasyon ngayon na ang ating gobyerno ay hirap na hirap tugunan ang problema ng bayan. Kahirapan at kawalan ng trabaho, hirap na hirap. Kaya kailangan po talagang maraming programa para po doon sa hirap na pagtugon ng ating pamahalaan. Meron kang programa katulad ng Office of the Vice President na nakakatulong kahit na limitado lang ang budget pero may pagtugon. Di ba? Sa mga nangangailangan, yung nasasalanta, iintayin mo pa ang opisina ng presidente na magmi-meeting pa. Samantalang opisina ng Vice President, pag may kalamidad, hindi na nagmi-meeting. Nahandyan na yung tulong agad kahit limitado lang ang kanyang budget na pinupolitika pa sa Kamara. Ganyan magtrabaho ang Duterte. Dahil naranasan po natin yan Yung pagtatrabaho ng Duterte, nung panahon niya ng 6 na taon, wala pa yung kalamidad, nahandun na yung
pagkain, na handun na yung tulong doon sa lugar na maapektuhan yung mga kababayan natin, di ba? Pinadadala niya na agad. Naka-reserve na agad kahit wala pa ang bagyo. Advance magtrabaho ang mga Duterte. Advance sila mag-isip. Hindi katulad ngayon. Nasalanta na tayo, binaha na tayo, pati ang flood control na 5,500, binaha na rin. Wala pang pagtugon. Hirap na hirap pa silang sinasabing hindi makapasok. Ganyan po ang pagkakaiba ng bagong Pilipinas sa tatak Duterte kung paano magtrabaho. Alam na mga Pilipino yan. Ang hindi lang po alam yan at nagbubulag-bulagan. Yung talagang hindi nila matanggap na ang mga Duterte ay napakagaling magtrabaho sa gobyerno. Dahil nga yung sinasabi nga po ng mga kababayan natin, paano ka maniniwala dyan? Kung nabubusa lang ka. Sa mga congressman nga lang daw di umano 100 milyon na bigayan. Maniniwala ba sa mga Duterte yan? Hindi. Paano pa yung mga Simada vlogger daw? Di ba? Mga Gcash vlogger. Yung mga nasa social media. Mga nababayaran din daw yan di umano. Di ba? At napakarami raw nababayaran. Pati daw ang mainstream media, kung may katotohanan yan, di umano. Nababayaran din daw yan. Yun na lang ang mga hindi naniniwala sa mga magandang nagagawa sa bayan ng mga Duterte. Di ba? Kaya dito po, bawasan nyo pa ng bawasan, Stella Kimbo at ng inyong grupo. Diyan sa Kamara, i-zero budget nyo na. Dahil lang mga Pilipino, katulad ni Kamanong, handang magbigay ng pondo. Di ba? Sa Vice President. Kaya namin magbigay kahit pa 10-10 piso. Kahit 100 piso, magbibigay kami sa opisina ng Vice President. Dahil alam namin hindi ito makukurap. Hindi katulad ninyo. Umaalinga sa mga baho ninyo. Yung inyong ginagawa, gatasan. Sinasamantala nyo inyong kapangyarihan para magnakaw di umano sa ating kabangyaman. Di ba? Bilyon-bilyon, isang ahensya pa lang. Gaano karami ang ahensya sa ating bayan, mga katambay. At nakakahiya po sa inyo. Nakakahiya. Yung pondo na wala na confidential fund ang ating Vice President. Hindi na kumuha na confidential fund. Pondo na lang doon sa kanyang mga programa. Kinaltasan nyo pa ng napakalaki, mahigit 1 bilyon. At plano nyo pang bawasan ito dahil hindi pa pinal yung 700 plus million na tinira nyo sa budget ng Office of the Vice President. Pero yung mga binigay nyo confidential fund sa mga ahensya, kilalaki. Confidential fund yan. Walang programa yan. Hindi nakakatulong yan sa mga Pilipino. Confidential yan. Sikreto yan. Tingnan nyo po yung mga binigay nila confidential fund. Meron po silang binigay. Katulad po dito, ano po silbi nito? Yung sa Games and Amusement Board. 4 million confidential fund. Tapos yung Anti-Money Laundering Council, yung AMLAC. Biruin mo, 7.5 million ang confidential fund. At yung Office of the President, yung Advisor of Peace Reconciliation, meron po 60 million. 60 million po yun, confidential fund. At intelligent fund. Mga katambay. Samantalang yung napakaraming programa ng Vice President, 700 plus million. Samantalang ito, 60 million, confidential fund lang sa mga advisor ng Pangulo. At ito po, meron pang sa Department of Social and Welfare Development. Yung DSWD, meron din confidential fund silang nilagay. 18 million, DSWD. Mga katambay, biriin niyo po yun. Ganon po sila. Hindi po sila namumulitika. Hindi po sila namumulitika, mga katambay. Lalo-lalo na sinasabi ni Kimbo, mga katambay. At yung National Security Council, 250 million. Mga tambay. Yung National Security. Mga tambay, mas malaki pa sa pondo na hinihingi, mas malaki pa ang pondo nito. Ang confidential fund kaysa sa, kaysa sa ginagawa nila, mga katambay. Halos confidential fund lang, konti na lang. Yung 700, ito 250 na hindi natin alam kung ano mga programa nito, di ba? 250. At ito po, yung Department of Transportation, mayroon pa rin silang nilagay na confidential fund. 405 million. Matindi. Di ba?
Yung Philippine, ito, alin mo na ito dahil Philippine Drug Enforcement ito, 500 million. At yung, pati yung Department of Justice, mga tambay, may confidential fund. Yung DOJ may confidential fund, mga tambay. 579 million, mga tambay. Biruin niyo po yun. Matindi. Di po ba? Yung sinasabi nga ni Kamanong, mga tambay, yung Office of the Vice President nga, mas malaki ang Intelligent and Confidential Fund kisa sa binibigay lang pondo na may programa na nakakatulong sa mga Pilipino. 4.5 billion na. Di ba? Wala silang question dito. Hindi sila namumulitika. Di ba? At yung sa Department of National Defense, 1.8 billion. Tapos yung National Intelligence Coordinating Agency, 991 million. Department of Interior and Local, ito, DILG. Yung confidential fund nito at intelligent ay mas malaki pa sa pondo ng Office of the Vice President. 900 plus million. Kaya, nakakalungkot lang po na talagang alam na po ng mga Pilipino, talagang yung trabaho po ng Kamara, dahil ngayon po, buffet po sila ngayon, at tanging nakakasira lang po sa plano nila, sa pagiging timawa at talagang buffet na buffet ang pera ng taxpayer sa kanila at gamit na gamit nila sa kanilang mga bulsa, di umano, at sa kanilang mga ambisyon na mga magagara at magagandang mansyon at di umano, pati po sa ibang bansa, gamit na gamit nila yan at nadadala pa nila yata, di umano, ang pera ng taxpayer para magkaroon po at magtamasa ng mga investment, malalaking at magagandang mga properties, mga katamba, itong mga ito. Nakakalungkot lang po. Pero mga Pilipino, gising na mga Pilipino dyan, mga tambay. Gising na. At ito pa, mga tambay, isunod na po natin ito, si Castro. Si Castro, ang sinasabi na ang ating Vice President pa ang mali at marites, mga katambay, at harapin na lang daw ang budget. Hindi na nga hihingi ng budget yan eh. Kahit hindi nyo nabigyan ng budget yan, okay lang sa kanya, Franz Castro. At yung sinasabi mong asikasuhin ang budget ni Vice President Sara Duterte, ang mas asikasuhin mo yung kaso mo. Convicted ka na. Kung hindi ka lang nakapagpiyansa yata, nahandyan ka ba? Nasa kulungan ka. Yan ang ayusin mo. Huwag mong pangaralan ng magaling na Vice President na nakikita ng mga Pilipino ang mga magagandang proyekto nito at napapakinabangan ng mga Pilipino. Kami, ano napapakinabangan namin sa Makabayang Black maliban sa ang mga anak namin dalhin sa bundok? Yeah? At hikayatin lumaban sa gobyerno. Ikumpara mo sa Vice President ng mga programa. Bistadong-bistado na kayo ng Vice President. Hintayin nyo maging presidente ang Vice President. Tingnan natin kung makayaw-yaw ka. Baka nasa kulungan ka na nun. Baka nasa kulungan ka. Doon ka na kumuha ng mga miyembro mo na dadalhin sa bundok, di umano. Sa kulungan, doon ka na. Di ba? At yung sinasabi mo na parang sinungaling pa ang Vice President na hindi sa kanya nagmula at siya ay gumagawa lang ng gawa-gawang kwento doon sa impeachment. Sa'yo galing yan. Napakarami mong interview sa mainstream media na hinahanapan nyo ng ground. Hinahanapan nyo ng butas para ma-impeach. Di ba? Hirap nga kayo maghanap na ebidensya. Sa inyo galing yan. Napakarami yung yaw-yaw sa mainstream media. Kayo, mismong ikaw, Franz Castro. Napakadalas mo na. Kahit last year pa, nung nakaraang taon pa, pinapuputok mo na yan na baka ma-impeach ang ating Vice President at hinahanapan nyo nga dahil unang-una, saan mo dinadala yung ground? Doon sa 2022. Di ba? Yung 2022 na confidential fund, gustong-gusto nyo na nga yan, hinahanapan nyo ng butas para ma-impeach. Kaya lang, natatakot kayo. Takot po sila, mga tambay. Dahil kung ngayon po nila gagawin yung impeachment at isiro budget ang ating Office of the Vice President, malapit na po ang halalan. Alam nila ang puwersa ni VP Sara at ang puwersa ng dating Pangulong Duterte. Mahigit 32 million vote. Mas malaki pa sa presidente ang nakuwang boto ng ating Vice President.
Kaya kung talagang itong mga ito, kung walang halalan mga katambay, ipuproseso na nila yan. Ipupus na nila yan. Komento ni Kamanong, nasa panel na nila yan. Yung impeachment. Kaya lang hindi nila magawa sa ngayon. Dahil ilang buwan na lang, halala na naman sa atin mga katambay. Wala nang 1 taon. Halala na naman. Kaya itong mga ito, yan ang pumipigil dyan. Natatakot yan mga katambay. Takot. At yung sinasabi ni Kamanong na isi-zero budget daw nila, subukan nyo. Subukan nyong isi-zero budget. Hindi natatakot ang Vice President dyan. At hindi natatakot ang mga Pilipino. Dahil mga Pilipino mismo ang magpopondo sa opisina ng Vice President. Dahil yung pondo na ninanakaw nyo dyan, di umano sa Kamara, ay galing din sa mga Pilipino. Yung mga extraordinary nyo dyan na nilalagay sa bawat ahensya ng gobyerno, billion. Alam na namin yan. Iniintay na nga lang namin. Ang mga Pilipino, iniintay na lang ang mga militar, ang mga AFP. Wala naman yata nga asahan tayo sa mga PNP. Dahil nakita natin magtrabaho ang PNP. Ayon po sa dating Pangulong Duterte na nabubusalan yata. Ang AFP na lang po ang nagpapanatili po sa inyo riyan. Pagka kumilos na ang AFP at napuno na po sa ginagawa niyo pong korupsyon, magmula po sa Pangulo, di umano, na bilyong-bilyong nasasayang pera, sila na lang po. Dahil nakita naman po natin, ang puwersa po ng AFP na sandatahang lakas, ang malaki po ang nagiging tulong para po sa mga ganitong klaseng politiko. Dahil naranasan na po natin yan, nakita po natin yan. Nakita po ni Kamanong yung paano po paalisin ang dating Pangulong Marcos Sr. kasama po ang mga militar. At ganun din po kay dating Pangulong Estrada, mga militar, mga matataas na general ng AFP, mga tambay, mga kasundaluhan. Ngayon, yan na lang po ang nakikita ni Kamanong na kaya kayo nananatili pa kahit ganyan ang nagiging trabaho nyo sa gobyerno. Araw-araw na lang marami natutuklasan na korupsyon, lalo sa pinakasabi nga ni dating Pangulong Duterte, ang pinaka-worst and rotten, pinaka-bulok na konstitusyon. Napakaraming kabulukan. At ayaw na ayaw pang buksan ang kanilang libro. Dahil nga, nahandyan yung malalaking korupsyon. Napakalalaking numero na nalulustay po. Na hindi naman nalulustay ayon po kay SAS at kay dating Pangulong Duterte. Hindi naman daw po nalulustay. Napapakinabangan naman daw po nila dahil naibubulsa at nailalagay daw sa malalaking vault dahil daw po yung mga yan, hindi naman daw po nilalagay sa bangko ayon po kay dating Pangulong Duterte. Hindi po nilalagay sa bangko yan kasi masisili po yan eh. Kaya yan nilalagay nila sa kanilang malalaking vault na ayon po sa dating Pangulong Duterte. Kaya nakakalungkot po. Yang sinasabi po ng 2 congressman, si Kimbo at ng mga grupo nito, na hindi namumulitika, yung budget, hindi nila pinupolitika ang budget ng Office of the President. At ito pong convicted na si Franz Castro na sinasabi nga sinungaling pa at marites ang Vice President. Wala nang maniniwala sa inyo dyan. Yung sinasabi nga ni Kamanong, ang maniniwala na lang sa inyo, yung sinasabi po ng ating mga kababayan na nabubusalan ng napakalaming pera, mga tambay. Pero yung mahigit 32 million votes na nakuha ni Vice President, never niyong mapaniwala, isa na si Kamanong doon. Muli po mga katambay, maraming salamat po sa nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe, at sa mga nagko-comment at tumatangkilik po sa YouTube at TikTok. Thank you po. Sa muli po mga katambay, ingatan nawa po tayong lahat. Paalam. Bye-bye.